na ano po ako, na-capture niya po ako dun sa word na sinabi ni Apostle Paul na we remember. Ibig sabihin, lagi kitang inaalala sa panalangin ko. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yung mukha bang yan, lagi mong aalalahanin sa panalangin mo. Lord, sana po magbait mo siya. May ganun po ba? No. So, na-capture po ako ng word na yan nung binasa ko po yung First Thessalonians. Sabi ko, ano yung something special sa Thessalonian, sa mga taga-Thessalonica para palagi at patuloy silang alalahanin ni Apostle Pablo. Ano po? And then, nung binasa ko na po yung sunod na verse, dyan po sinabi niya na kung bakit niya naalala yung mga taga-Thessalonians. Kasi, nag-excel po siya dito at ito na po yung ating unang key points na pag-aaralan. Ano po? So, naging na-capture ng Thessalonians ang puso ni Pablo. Unang-una, bakit? Because their work produced by faith. Because of their works produced by faith. So, alam naman po natin kapag sinabi natin faith, amen po ba? Paano po yung iba? Amen. No. So, may faith po. Yung work produced by faith, sabi diyan, because our gospel came to you, not simply with words, but with power, with the Holy Spirit, and deep conviction. You know how we live among you for your sake. Sabi po doon, the gospel came to the Thessalonians with power. And then kung babalikan po natin, faith is one of the supernatural gift ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Huwag muna po kayo matulog. Mabilis lang po ito. Na, ayan. So, pag sinabi po natin work produced by faith, real faith results in work for the cause of Christ. Paano po ba tayo na-save? It is by grace. Amen po ba? It is by grace through faith in Christ Jesus. And then, para po natin masabi ng isang tao ay totoong na-receive ang salvation, na totoo siyang may pananampalataya sa ating Panginoon, dapat po yan ay merong manifestation. Andyan po papasok ang ating works. Nasundan niyo po. Amen. Sabi po doon, work produced by faith. They were people of faith because they work. Tama po ba? Kung babalikan po natin ang story ng Thessalonians, ano po, sila po ay, actually ang Thessalonica po ay isa sa pinakamayamang lugar sa part ng Macedonia. So, in modern day, ang Thessalonians po ay Greece. And then yung Macedonia is yung northern part ng Greece. So, during that time po, ang mga taga-Thessalonians ay talama sa kasalanan. At ano po yung kasalanan na kanilang kinocommit? Yan po ay sexual immorality. So, ibig sabihin, pag sexual immorality, papasok po dyan ang fornication. Ano po ba yung fornication? Yung pag-enter ng isang couple into sexual without, sex outside marriage. So, yun po yung sexual immorality na laganap during that time sa Thessalonica. Pero, sa pamamagitan po ng buhay ni Apostle Pablo, ni Silas, at saka ni Timothy, nag-share po sila ng word ng Lord, and dahil nandun po na na-receive nila yung mensahe ng Panginoon by faith, nagkaroon po ng manifestation. Ibig sabihin, nagkaroon po ng transformation yung buhay ng mga taga-Thessalonica. Tignan niyo po ulit yung katabi niyo. Malakas po ang pananampalataya niya sa Lord. Amen po ba? Amen. Sa tingin niyo po ba, may nagbago na sa Kanya? Amen. Praise God. O, diba? So, patunay na isang tao na nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, na merong malalim na pananampalataya sa Kanyang pagkilos, ay nagkakaroon ng manifestation. Ano po? Klaryuhin ko lang. Ang tao ay hindi naliligtas by good works. Alam po ba natin yun? Amen. Ano po? Pero, mahalaga pa rin na tayo ay magkaroon ng good works. Bakit? Kasi pagharap natin sa Lord, pagdating natin ng Bema Judgment, i-rewardan tayo ng Lord according to our works. Amen po ba? Pero hindi
ibig sabihin na kailangan maging mabuting tao o para makarating ako sa langit. Nasusundan po? Yan, sabi po dyan, true faith is more than just a verbal affirmation of the truth. Ano po? It is a demonstration of the truth. So yan po yung malinaw na paliwanag. Ano po? Ang totoong tao, may joke lang pala. Ang isang totoong tao na may tamang relasyon sa Panginoon at buo yung pananampalataya ng pagkilos, buo ang pananampalataya sa pagkilos ng Lord sa kanyang buhay, nagkakaroon po siya ng manifestation. Ano po? Kaya sabi dyan, hindi po pwedeng may pananampalataya tayo sa Lord, hindi po pwedeng may paniniwala tayo sa katotohanan, pero kung hindi naman po siya nagmamanifest sa actions natin, wala rin po yung katotohanan. Niloloko lang po natin ang sarili natin. Amen po ba? Amen. Kahit gaano po kadami ang alam natin patungkol sa salita ng Panginoon, kung hindi yan magmamanifest sa buhay natin, wala rin po yung silbi. Tingnan mo po yung katabi mo. Di ba? Hindi po siya makatulog ngayon. Di ba? Ano po? Sabi po dyan, faith alone saves. But the faith that saves is never alone. Ano po? Yan po yung works natin. And then kung paano po natin tutunghayan sa buhay ng mga taga-Thessalonica na yung kanilang faith ay nag-produce ng work, na po, since sila ay talamak sa kasalanan ng sexual immorality, nung dumating po si Pablo, sina Pablo, para maghayag ng salita ng Panginoon, nagkaroon po sila ng transformation. Ano po yung transformation na naganap sa mga taga-Thessalonica? Natuto po sila mag-evangelize. Kaya sabi nga po doon, yung faith na meron sa mga taga-Thessalonica is hindi lang tumigil sa lugar nila. Naging kilala sila sa buong lugar at sa buong bansa nila. Ano po? Kasi nagkaroon po ng conviction with the power of the Holy Spirit ang word ng Panginoon sa kanilang buhay. Tayo po ba? Kumusta po tayo? Kumusta po tayo nang narinig natin ang word ng Lord? Lord, sorry na. Nagkasala po ako. Siguro po next time babawi ako. Tama po ba? Hindi po ako galit. Huwag ako masyadong seryoso. Wala akong nakikita na may Facebook. Ano po? Ayan. Sabi po doon, bukod po doon sa nag-evangelize sa mga taga-Thessalonica na naka-receive po sila ng word ng Lord, nandun po na makikita natin yung kanilang totoong repentance. Ito po. Kapag sinabi natin yung totoong repentance, ibig sabihin, hindi na sila bumalik doon sa kanilang kasalanan. Ito po. Nag-turn around po sila 180 degrees. Ayan. Sabi nga po doon, real faith results in the work for the cause of Christ. So our works is a natural response to the grace of God. Nasusundan po natin. Kung tayo po ay talagang totoong ligtas, natural na response lang po natin ang gumawa ng mabuti. Amen. So kung hindi po gumagawa ng mabuti ang katabi mo, pag-isipan nyo na po yan. Baka ito na yung panahon para sharean nyo siya ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Sabi po doon, the very declaration that Jesus is the Lord of our life implies submission to His will and obeying to His commands. Nasusundan po. Ayan. Sabi nga po doon sa 1 Thessalonians, na-advance na po pala ako noon. Verse 9, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and the true God. Kung dati namumuhay sila sa kasalanan, naging daluyan na sila ng pagpapala ng Panginoon. Ginamit ang kanilang mga buhay para i-share ang gospel. Parang ikaw at ako lang po yun ngayon. Nung dati wala pa tayong tamang relasyon sa Panginoon, doon lang tayo sa tabi, kontento na tayo sa kung ano yung meron tayo sa buhay natin. Pero nung nakakilala tayo sa Lord, hindi tayo tumigil hanggang atin lang yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Well, nag-share na po ba kayo ng word ng Lord? Amen. Praise God. Ayan, sabi po doon, we need to be full of good works. Ano po? We need to be full of good works not because para lang tayo maligtas, para lang masabi na tayo pag namatay, makakarating tayo
Ano po? So, maling pananaw po yun. Kasi, and true faith is manifested by our works. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2, verse 10, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. So, yun po yung isa sa mga task natin. No? Na magpapatunay na tayo ay talagang totoong may tamang relasyon sa ating Panginoon. Halimbawa, kung ako ay hindi naniniwala sa Panginoong Jesus bilang Diyos, bakit kailangan natin mag-spend ng time na makinig ng salita niya? Sa palagay niyo po ba? Bakit po ba tayo nagpunta dito sa church ngayong umagang ito? Dahil para lang po ba na masabi natin na matend ako ng Sunday? Magbabawasak ng kasalanan? Ano po? So, nag-i-spend tayo ng time kasi ito yung part natin para may patid sa Lord na merong transformation na nagaganap sa buhay natin. Amen po ba? So, sabi nga doon, we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So, inihanda na po yun ng Panginoon para sa atin. Gagawin na lang natin. Amen po ba? So, number 2 na po ako. Kung kanina, work produced by faith, ngayon naman po, yung pangalawang item na naging katangi-tangi sa mga taga-Thessalonica is their labor is prompted by love. Ano po yung pinaka-greatest commandment? Go and make. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen po ba? Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 9 to 10, now, about your love for one another, we do not need to write to you. So, dun pa lang po sa part na yun, nag-i-extend na yung mga taga-Thessalonica. Ano po? Kasi lahat ng ginagawa nila is prompted by love. Nasusundan po. Sabi po doon, kaya purin-puri po sila ni Apostle Paul. Sabi doon, now about your love for one another, we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. So, nung natanggap nila yung mabuting balita ng kaligtasan, naramdaman nila kung gaano sila kamahal ng ating Panginoon. And then yung pagmamahal na yun, yung nag-push sa kanila para i-extend at mag-overflow yung love nila para sa kanilang neighbor. Nasusundan niyo po. Kung bakit nagagawa nila mag-evangelize, kasi hindi nila makontain yung love na pinaranas ng Lord sa kanilang buhay. Kung bakit hindi po tayo naghihinawang abutin ang mga kapatid natin na hindi pa nakakalala sa Lord, kasi alam natin yung feeling ng pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Tama po ba? Amen. Kaya, sabi nga po, di ba, kung mapapansin po natin ang mga evangelism team po natin, mga nahayo natin mga kapatid, kahit nandiyan na po yung feeling nila na sila yung nire-reject, dinededma, yung mag-abot ka ng trucks, hindi ka papansin nila, parang walang nakita, masakit po yun. Ano po? Sino po naka-experience nun dito? Amen. Di ba, lahat po tayo. Ang sakit, di ba? Ano po? Pero bakit pa rin natin ginagawa? Bakit pa rin natin pinagpapatuloy? Kasi yung pagmamahal ng Lord din nasa atin. At gustong natin ma-receive ng lahat ng tao na nakakasalamuhan natin yung pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Amen. And verse 10, sabi niya, and in fact, you do love all of God's family throughout Macedonia. Ano po? So yung mga taga-Thessalonica, hindi lang mismo doon sa lugar nila humahayo. Tinarget nila na buong lugar na yun, ay masakit nila na ma-share ng word ng ating Panginoon. Parang sa atin lang po dito. Hindi po tayo tumitigil ng per dorm lang yung paghayo, tama po ba? Dumatayo tayo sa Baklaran, may Makati ba dito? Yung Baklaran, ano tawag ito? Doon po sa kaliwat kanan ng I-remit, nag-i-easy, di ba? So hanggat may sulok na kayang pasukin ng ating evangelism team, pinapasok po nila yan. It is para makarating sa lahat ng mabuting salita ng kaligtasan. Dahil mahal nila ang Lord, kaya mahal nila tayo. Kung bakit na-receive natin ang salvation, is dahil merong nagmamahal sa atin. At yun ay ang Lord. At ginamit lang yung katabi mo marahil para ma-receive mo rin yung pagmamahal nila ng Lord para sa iyo. Pasalamatan mo po yung katabi mo. Thank you. So kung babalikan po natin sa 1 Thessalonians, yung pagmamahal po na pinapakita ng mga taga-Thessalonians
It could be their love for God. Ano po? So love for God should lead us to love those whom Jesus Christ died. Ano po? So yung pagmamahal natin para sa Panginoon should lead us to love those whom Jesus Christ died. Kung naniniwala ka po na yung katabi mo kung naniniwala ka po na ang Panginoong Jesus ay namatay dahil sa pagmamahal sa katabi mo, magpasalamat po tayo sa Lord. Lord. Amen po ba? Thank you. Ayan. So kung titingnan po natin yung first key point natin, yung work and labor. Napaisip po ba kayo? Parang naman yun. O hindi nyo na napansin? Yan. So nung binabasa ko po ito, nung pinag-aaralan ko siya, sabi ko ano kaya yung pinagkaiba ng work and labor? So pag sinabi po natin kasing work, deed lang siya. Action. Ano po? Pero kapag sinabi po natin yung labor, it speaks of the unhesitating and unceasing hardship, experience, and toil performed because of love. Ang haba po, ano? Yun po yung ibig sabihin pag sinabi natin labor. Ibig sabihin, so madaling sa akin sa yung pagkaunawaan po. So, yung labor is nagkakaroon tayo nag-e-exert tayo ng effort. May additional effort tayong ibinibigay dahil gano'n natin sila kamahal. So, a true love for Christ or for people leads us to labor. Amen mo ba? So, yung atin pong ginagawang pagsaserve dito sa Lord, wala po yung bayad. Pero bakit lahat tayo ay nagpapagal? Kasi meron tayong love. At ang love na yun, ang Lord na naglagay sa puso natin. Ano po? Sabi po doon, faith will prompt us to do deeds as required per circumstances, but love will impel us to continue working even to the point of personal sacrifice. So yung mga kapatid po natin na patuloy na nagpapagal para sa Panginoon, kahit yan po ay napapagod, tingnan niyo po siya ngayon. Mukha ba yung pagod? Siyempre, hindi yan pagod ngayon. Pinaghandaan yan, date na ngayon sa Lord, di ba? So lahat po na nagsaserve sa Lord, nakakaramdam yan ng pagod, ng hirap, ng stress, ng problema, lahat na. Lahat na po yan nakakaramdaman ng nagsaserve sa Lord. Pero bakit po sila nagpapatuloy? Kasi ganun nila kamahal ang Panginoon. Amen. Susundan po. To the point of personal sacrifice. Ano po? Maaari po ba natin palakpakan ng Lord? Kasi kung hindi po dahil sa Lord na nagturo sa atin kung paano natin mamahalin ang mga tao sa paligid natin, baka po walang naging matatag na church. Na sa bawat rejection na nararamdaman natin kapag may hinahayuhan tayo, baka wala na pong nagpatuloy. Okay lang, Lord, save naman ako kasi may tamang relasyon ako sa iyo. Mahal naman kita. Ayaw ka nilang tanggapin, bahala na sila. Pero hindi po ganun na tinuro ng Lord sa buhay natin lahat. Inilagay niya po yung love para mag-overflow sa lahat ng tao na nakakasalamuhan natin. Kilalaman natin sila or hindi. Susundan po. Parang wala na ako usap. Amen. Ano po? So para mas matrigger po tayo, na mag-share ng mabuting salita ng Lord. Lagi ko po siya nababalikan sa Ezekiel. Ano po? Kahit tayo po ay nahihirapan, nasasaktan, nadudurog, nare-reject, nare-disappoint, diba? Lahat po kasi ng taong nakakasalamuhan natin, kilalaman natin or hindi, is accountable tayo sa Panginoon. Tatanungin tayo ng Lord, ano ang ginawa mo para sa kanila, para sa akin? Kapag yung katabi mo ay hindi nakarating ng langit, lagot ka sa Lord. Ala ka. Bigla kayo matakot, ano? Ala ka. Hoy, magtingo ka na kasi kailangan natin makarating ng langit. So yun po yun. Lagi po natin alalahanin na we are living in the last days of the last days. So malapit na pong dumating ang Lord. Excited na po ba kayo? Yung tunay na kayo? So we are living in the last days of the last days. Kaya as
much as possible, wag po nating hayaan na lahat ng tao na kasalamuhan natin, lalo't higit yung family members natin na wala pa tamang relasyon sa Lord, eh hindi natin maakay papunta sa paanan ng Panginoon. Ano po? Kasi ang pagmamahal ng Lord, hindi lang yan na-focus sa iyo at sa akin. Ang pagmamahal ng Lord ay para sa lahat. Amen. At yung pagmamahal ng Lord ay pinalalaganap niya through His words. At tayo yung ginagamit ng Lord para maging daluyan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang mga pagpapala. Nasusundan po? Sabi nga po dito, love prompted by love is never a burden, but a joy. Sa tagal ko na po naging Kristiyano, iba't ibang mukha na po ang nakita ko kung paano sila nagsiserve sa Lord. Nandiyan namin mga napapagod, nawawala. Merong napapagod, nagpapatuloy. Merong nabe-burden, na nabe-burn out. Merong nabe-burden na gumagawa ng paraan para hindi siya maging exhausted. Kung tayo po ay totoong nagsiserve sa Lord, kung tayo po ay totoo at pure yung pagmamahal natin para sa Lord, ano man yung sitwasyon natin kinakaharap, ano man yung ating problema na dinadaanan, hindi po niya tayo kayang pigilan. Alam po? At kung talagang totoo yung ginagawa nating paglilingkod sa Lord, kahit po tayo napapagod at nahihirapan, never po yung magiging burden sa atin. Amen. Sino po dito yung hindi na-burden kahit nahihirapan na siya? Praise God, salamat po sa isang yun. Siya lang ang malakas. Diba? Baka kasanaan na tayo kasi siya lang yung nababurden pero nanaratiling matatag. Hindi po ba kayo naiinggit? Siguro dahil pag naburden ako, mag-moment muna ako ba? Kasi hindi ko na kaya. Ano po? Pero kung ang ating pong pagsiserve na ginagawa sa Lord is full of joy, full of love, hindi po tayo mapapagod ng bonggang-bongga. Mapapagod po tayo physically, pero kapag yan po ay naipahinga natin saglit, babalik na po uli ang lakas natin. Amen. So yan po ay subok na ng taga-JIL Kausok. Amen po ba? Amen! Praise God, di ba? So salamat po sa Lord. Kasi patuloy na tayo sumistain. Ano man yung sitwasyon na nararanasan natin, gaano man kabigat ang ato na sa balikat, hindi nagiging rason para tayo hindi magpatuloy. Amen po ba? Ayan. So, number 3 na po ako. Sabi po dyan, yung Thessalonians ay naging memorable kay na Pablo because of their endurance inspired by hope. So, pag sinabi natin endurance, ibig sabihin, nandiyan yung kanilang patience, yung kanilang pagtsatsaga. Ano po? So, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 7 to 8, therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. Meron po ba kayong kilala na kahit ano yung sitwasyon na kinakaharap niya, na nandun na nakikita mo nung napagod na ang lahat, na-stress na yung lahat, pero siya po ay napapatuloy pa din. May kilala po ba kayo? Meron. O ang wala, JL Kausyo, mukhang bigo tayo ngayon. Na po, so sabi ni Pablo kasi dito, in all our distress and persecution, we were encouraged by you because of your faith. Diba? Napakalinaw po. Na-encourage na Pablo na sa kabila ng sitwasyon na kanilang nakaharap, nandun pa rin na nanatili silang matatag sa pananampalataya nila sa Lord. Wala po kayong kalalang ganon? Meron po. Tingnan niyo po yung katabi mo. Baka siya yun. Hindi niyo lang na-appreciate. Ano po? Ayan. So, sabi na sa verse 8, for now, we really live since you are standing firm in the Lord. Ito pong verse na to parang may katunog siya, di ba, sa 1 Corinthians. Na lagi lang po kasi natin inaakit, our labor will never be in vain. Pero yan po, sa 1 Thessalonians, sabi po sa 1 Corinthians 15:58, di ba? Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. So yan po yung billing ni Apostle Pablo. Hindi lang para sa mga taga-Thessalonica, kundi maging para po sa ating lahat. Ano po? Ang problema kasi, dun lagi tayo nag-i-stick sa promise. Ano po? Amen. Sino po dito yung gusto ng overflowing blessings? Nakapag-repent na po ba ang lahat?
O, diba? Kung gaano po kalakas yung pag-amen natin dun sa tanong na sino ang gusto ng overflowing blessings, pagdating dun sa kondisyon para ma-receive natin ng blessings, iilan na lang sila. So, yun po yung masakit na katotohanan kasi doon. Lagi po tayo naglo-look after sa blessings na pwede natin ma-receive. Pero hindi po natin tinitingnan ano ang command ng Lord bago natin siya ma-receive. Susundan po. Kaya sabi nga dyan, always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So ito po ay encouragement na ginagamit natin lahat. Lalo pag tayo po ay napapagod, nahihirapan, nasasaktan, gustong mag-moment. Tama po ba? So ito yung pakonsuelo natin sa ating sarili. Lord, may hangganan din ang lahat. Pagpapalain mo rin ako, marireceive ko din yung blessings ko. Ano po? Nasundan niyo po ako? Ayan. Sabi nga po doon, their hope inspired them to endure the opposition and suffering they encountered. So kung pabalikan po natin ang mga taga-Thessalonica, sila po actually ay mga bagong Kristiyano. Ito pong Thessalonians is 2 or 3 years pa lang na nai-establish ni Pablo bago po niya iniwanan. So para sa isang Kristiyanong baguhan, sa pananampalataya sa ating Panginoon, kapag po tayo nakakaharap ng problema, di ba, ang bilis po natin sumuko. Ang bilis po natin mag-iba. Amen po ba? Amen. Na parang, Lord, bakit naman ganito kung kailan nagkaroon ako ng relasyon sa iyo, kung bakit naman nakilala kita, at saka naman ako mas maraming problema. Mas maganda pa yata, Lord, na lumabas na lang uli ako, doon na lang ako sa world. Kasi simula na nakakilala ako, naging Kristiyano ako, mas nahirapan ako. Ano po? So yung mga Thessalonians po is, mga new believers lang sila. Pero praise God, kasi kahit sila po ay mga baguhan, tumimo po sa kanilang puso ang salita ng kaligtasan. Kung bakit sila patuloy na nagpe-persevere, kung bakit sila patuloy na nag-endure sa bawat sufferings na kanilang kinakaharap, is dahil nandoon yung pag-asa nila. Kanino? Sa Panginoong Yesus. Parang ikaw at ako lang po, di ba? May mga bagay tayo na atin lang ipinagkakatiwala at iniaasa sa ating Panginoon. Kasi siya lang po makakasagot ng lahat. Siya lang po magbibigay ng lahat ng ating mga panalangin. Susundan po ba? It was their hope that enabled them to persevere in spite of what they face. Ayan. So malapit na po akong matapos. Sabi po doon, if our hope is in Christ Jesus, we can endure whatever life throws at us. Naniniwala po ba kayo doon? Kung ating paningin ay tinutuon lang na natin sa ating Panginoon at tayo ay umaasa na siya ikikilo sa ating mga buhay, lahat po ng problema na darating sa atin ay kaya natin mapagtagumpayan. Amen po ba? Amen. They were convinced that what awaited them was far than what they were enduring now. So alam nila na kung ano man yung kanilang kinakaharap sa ngayon, may hangganan din ang lahat. No? So kung ngayon, panahon ito ay paborito ako sa production, sa susunod na araw, mas paborito ko na sila. Tama po ba? So we know that no matter how bad the day might be, an eternal day of joy awaits us. So napakagandang pangako po ng ating Panginoon. Na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, sa lahat ng ating nararanasan, sa kabila ng panahon, sa season na tayo ay nalulungkot, nahihirapan, nasasaktan, nadudurog, darating at darating ang panahon na once na yung hope natin is nakafocus lang sa Lord, magkakaroon din po tayo ng joy. Amen. Ano po, mararanasan po na uli natin magkaroon ng kasiyahan sa ating puso. Amen po ba? Amen. Ayan. So dito po ako magtatapos. Ang aga natin. Ayan. Sabi po sa Matthew chapter 22, verse 27, mag-jump po tayo ng 40. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So ito po yung greatest commandments, di ba? Pagdating po sa verse 40, all the law and the prophets hang on these two commandments. So ano ba yung mga law? Ito po yung mga commandments ng Lord.
Pag sinabi natin prophets, ito po ay nagre-represent sa mga instruction na binigay sa atin ng Panginoon. Ano po? So kung ang ating ginagawang pagsiserve sa Lord, dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay nalalaki pa natin ang pag-ibig, patuloy po tayong makakaasa sa ating Panginoon na tayo kanyang katatagpuin. Amen po ba? And then, ang encouragement ko lang po sa bawat isa, sabi doon, the gospel is not only what we believe. Ano po? Sabi po dyan, but also what we must live. Nakita po natin yung difference. The gospel is not only what we believe. So yung atin pong mga naririnig na word of God, hindi lamang po yan dapat nating pinapaniwalaan. Na po, it is or it must what we live. Amen. Sa bawat salita na natutunan natin mula sa Lord, at tulad ng aking nabanggit kanina, dapat lagi po yung may manifestation through our works. Amen po ba? Amen. So kung i-assess niyo po yung sarili niyo ngayon, tayo po ba ay may totoong relasyon sa ating Panginoon? Mabuting tao po ba tayo? Gano'n kayo ka-sure? No. Kasi di ba sabi po ng Bible, no one is righteous. So lahat po tayo makasalanan, so ibig sabihin walang mabuting tao. Merong mabuting gawa, pero walang mabuting tao. Tama po ba? Siyempre, kalaki po ng mabuting gawa natin, nagiging mabuting tao na rin po tayo. Amen. So yun po yun. Sabi nga po, gusto ko lang po iyan to. The Thessalonian Church is a model church. At naniniwala po ako na magmamanifest dito sa Kaohsiung. Bakit? Dahil tayo pong lahat ay pinagtatrabahuhan natin ito. So, we are very serious pagdating sa mga salita ng Lord na pumapasok sa puso natin. Tama po ba? Amen. Hindi naman po tayo nagpunta dito sa church para makinig ng word ng Lord na dadaan sa kanan, papunta sa kaliwa. Meron po bang ganito? Wala naman, di ba? So, katulad ng Thessalonians, ikaw at ako, we are dedicated to our work. We are dedicated sa task na meron tayo. Tama po ba? Sa mga naglilingkod sa Lord, naniniwala po ako na dedicated ang mga yan. Parang walang umugay. Amen. Hindi po yata dedicated ang mga tao dito sa Kaohsiung. Pero naniniwala po ako na dedicated po ang mga taga-JL Kaohsiung. Amen. Praise God. And ang mga taga-JL Kaohsiung, so palitan ko na siya ng palitan na natin yung mga taga-Thessalonians na yan, So ang mga taga-JL Kaohsiung, naniniwala ko na they are committed to the cause. Ano po ba yung cause? Na lahat ng ginagawa natin ito is dahil may commitment tayo sa Lord. Amen. Na hindi po natin ginagawa ang lahat ng ito dahil committed tayo sa church, hindi dahil committed tayo sa tao. Na po, lahat ng ginagawa natin pagpapagal, lahat ng effort natin binibigay, lahat ng sacrifices na ginagawa natin is para yan sa Lord. Kasi ganoon natin nauunawaan ang commitment na meron tayo para sa Kanya. Masusundan po. Amen. And lastly, as we hope for the Lord, nagiging loyal tayo sa ating Panginoon. Paano po tayo nagiging loyal sa Lord? Nandoon na siya lang po ang ating inaasahan, siya lang ang ating pinagkakatiwalaan. At lalo higit, sa Lord lamang po tayo umaasa. Amen po ba? Amen. Sige po tayo po lahat ito ngayon.